What is up guys? Good morning and welcome back dito sa Entrance World Channel. So ngayong araw, pupunta tayo dun sa ating kaibigan para ipakita yung kanyang mga alagang ibon. And may nabanggit din siya sa atin na bibigyan niya daw tayo ng panibagong alaga natin. So samahan niyo ako for today. Tara na! So guys, no, ayan, silip tayo dito sa kulungan bago tayo pupunta dun sa barkada natin. Ayan, nagdilig na rin tayo dito kanina sa mga tanim nating frog grass. And tingin naman natin mabubuhay ito kasi hindi naman daw ganun kaselan ito. So ayan, pakita natin yung ating setup ng kulungan. Naglagay na rin tayo ng itlogan doon. So ayan. Tapos sinama na rin natin yung hen na benjarong. Bale yung itlog niya nilagay na lang natin sa incubator. Dahil nga gusto nating masanay siya dito sa kulungan niyang bago. Tapos dito natin siya i-breed. So ayun yung natin. Itong isang hen natin, ayan, may mga itlog siya diyan, papakita natin mamaya. Pero ito yung isa nating lagayan ng mga sisiw, so yung brooding cage natin. Hindi pa natin napaayos masyado kasi nga nagbabakbak na yung plywood niya. Ayan. Pero tingin ko okay pa naman to. Sa next na lang na balik natin dito sa farm, saka natin siya papaayos. Ayan medyo nagtutuklap na yung mga niya, yung mga plywood niya sa loob. Pero okay pa naman siya. Matigas pa naman siya kasi sisiw lang naman lalagyan natin dyan, tsaka yung mga magpipisang kasunod na batch. Tapos pakita natin yung itlog nitong ating white. So ayan, fertile na tong mga to inilawan natin. Ayan, may mga itim-itim na. Malapit na rin tong mapisa. So ayun, nawawala na yung mga ugat niya. Ibagay nabuo na yung sisiw sa loob. Kasi nung last na uwi ko, nag-start na rin siyang maglimlim. So ayan, ganyan setup natin. Mga sisiw dito, dalawa. Hindi pa kasi natin malilipat yung ilaw doon. Bali, isa-setup muna ni airpot ko para mailipat na sila doon yan. Ito maganda rin to. Ayan. Medyo mainit na kasi 12:30 na. Kaya medyo magmamadali tayo kasi paalis din siya mamaya yung tropa natin. Kanina umaga kasi ang plano natin talagang pick upin natin yung yero dun sa bayan. Kaya hindi natin harap na pumunta ng mas maaga dun kay paring Ray Ray yung nag-aalaga ng ibon. Kaya ayun, dadaan tayo dun kasi nag-usap kami kagabi, papakita niya yung mga alaga niya. Guys, dito tayo sa bahay nila. So yung mga ibon niya nandun sa second floor. Titignan natin yung kanyang mga alagang ibon. Afternoon bro. Ayan si brother Ray Bagistan, yung kasama natin last time. Ang alaga niya Green opa.
Ito bro, ano to no? Alps 2. Alps to. Ayan no, nakaano lang pala sila, nakawala lang yung iba rito. Nakawalan ko ng... Pwede bang pakita natin yung iba mong mga alaga? Ito, anong tawag dito bro? Blue Opa. Blue Opa. Dan Palo. Ito yung wing yan. Ano yung mga yan? Breeder na, di ba? Oh, breeder yung mga yan. Pumasok yung nandito. Ayun no, yung amo. Hello. Wow, ang galing oh. Sa ganyan bro, magkano ang bentahan pag mga ganyang Mapag-handpid kasi iba yung presyo, mga 700. 700 lang yung ganito? 700 lang. Pero sa kanyan, nasa 1K na mahigit yan. Pag sa ibang breeder no? Oo. Lalo, opaline yan. Ayan guys, di ba nung pumunta tayo ng Cartimar, medyo pricey yung mga alagang ibon doon. So dito, kung gusto nyong bumili, pwede kayong mag-chat sa kanya or mag-message, mamay bibigyan natin yung contact details niya. So ayan, yung iba pang mga alaga mo dito bro, pwedeng pakita natin. Mga handpid din. Handpid. Pwede bang i-sample natin bro, pakita natin kung ano sila, gaano sila kaamo. Gano'n ka nakatagal nag-aalaga ng ano ba? Ng ganyan, mga Ako ibon? pa lang, mga 2 taon para. 2 taon. Pero sa 2 taon na yon, sanay ka naman ng ano, mag-breed talaga ng ibon. Pero hindi pa ito yung mga alaga mo no, hindi ito yung kung gaano siya kadami, nabenta mo na kasi siya nung nakaraan yung iba. So mabilis lang daw siyang paramihin. Ayan ang amo oh. Yan, handpid yan. Nasa ilang ano na yan, ilang taon na yung mga ganyan? Mga ko na to, 58 days. 58 days pa lang. Oo. Ang ganda na agad oh. Ayan oh. Sa ganyang kakatil, magkano naman yung presyo niyan? Mga kwan lang to, 600 lang. 600 ang mura guys. Ayan, nung pumunta tayo ng Cartimar Pasay, nag-inquire din tayo ng ganitong ibon. Ang halaga is 2,500 pares. So, yung iba naman doon hand feed din, pero kasi pinuputulan nila ng pakpak dahil nga hindi nila masyadong natutukan sa pag hand feed. Medyo mailap din yung mga yon. So dito kasi ang kagandahan naman ng mga breed ng mga ibon niya rito, hindi sila masyadong stress unlike doon sa mga pet shop kasi hindi naman sa pagano pagsabi lang nagsabi lang tayo totoo kasi nga ibang-iba yung nandito sa bahay lang talaga. Lalo yung nandun sa kanay, stress sila. lalo probinsya ito. Bro, paano ba yung pag-aalaga ng ganyan? Gaano siya kahirap alagaan or Madali lang naman. dali ba siyang alagaan? Oo, basta kun mo lang, huwag mo siyang i-stress. Anong stress 'yon? Anong klaseng stress 'yon pag Pag pinakawalan mo, kunwari pinakawalan mo ganyan, dadakmay mo gano'n, hindi pwede. Dapat ano mo din siya, haplos-haplosin mo muna, parang manok din. Saka mo dadamputin ng dahan-dahan kasi pag na-stress sila, iilap sa'yo. So dapat talaga gentle din yung pag-aalaga. Ano naman yung diet nila? Pwede ba nating pakita bro? Man lang, ito lang yung pinapakain ko. Anong tawag dyan? Mixed seeds, tsaka oat growth. Oat growth. Saan naman nakabili nun? Marami bang available sa ano? Sa mga bilihan lang ng pagkain ng manok, meron yan. Magkano naman ang ano niyan, halaga niyan? Na 50 pesos. Pagkain na nila ng mga 10 araw. 10 araw, 50 pesos. So ganun siya katipid. Ayun guys, so tignan yung ibon oh. Alps to yan guys, yung mga hindi nakakalam. Pero for sure marami nang nakakalam kasi marami na ring breeder ng lovebird. Yung ibang mahilig talaga mag-alaga. Yung Alps 2 merong puti sa gilid ng mata. Pero yung Alps 1, ay nagtatago kasi yung Alps 1 ni brother nandun sa loob. Ayan oh. Nagkuhan na yan nagkuhan na sila dito. Kinangkut-kut na nilalagay niya na doon sa tama. Ibig sabihin may itlog na yan. Mga kuhan pa siguro 9 to 10 days yan, may itlog yan. 9 to 10 days. Sa mga sa mga tawag dito, sa mga breeder talaga ng ganitong klaseng ibon, alam nila yung mga kulay. Tapos kung anong linyahan, gaya ni brother Ray, di ba? Ray. Ayan. So, dito lang pala yan, located at Patalan, Paniki, Tarlac. Dito kami sa Sitio Lorenza. So, yung yung bahay nila, ayan, nandito sa second floor, ayan. Dito sa sa malapit sa bukid. Ayan, may mga manukan din doon. Ayan, yung mga alaga ni paring Ray. Ano pa yung diyan, yung mga
Maaamo. Lahat ba to maamo? O pili Wala lang yan. din? Yung iba dito kasi, di ko na kanya na-handpid eh. Mm. Breeder ko na lang sila. Ito tsaka yung nandito sa baba. Pero ito nandito sa kan, maamo itong mga to. Ano itong mga ba? Ikaw na rin gumawa nito? Kukuhan ko na lang yan, na-symbol ko na lang. Symbol na lang. Tingnan nyo naman yung setup po. Simple lang ano, yung pagkakagawa niya. Yung mga pinakay nung may hinap, ginawa ko ng handpid. Ito na sila ngayon. Okay, ko dito sa mga. Mga laki na sila. Oh. Tataba. Ang tataba. Ang ganda ng kulay ah. Ito. Yan, ito maganda. Ayan oh. Sanay na sila sa syringe. Inaabot ko. Ano mo. Yung tututok ko pala yung kamay nila na gusto na kumain. Pero ito bro, once na pinakain mo na or hinanpid mo na, hindi na pwedeng pakainin ng nanay or pwede pa rin siyang isama? Hindi na pwede. Di mo na yung sasama. Kasi ikaw na yung magiging parent niya. Ah, okay. Ikaw na ang papakain sa tulad nito. Ito yung sample ko. Mm-mm. Milo! Ito yung dati. Ganito siya dati ito. Ganun din pala yun. So, sa mga magpaplanong mag-hand feed, kailangan tutukan nyo talaga kasi hindi naman po pwedeng hinanpid mo kasi babalik, no? Anong mangyari pag ganun? Hindi napakainin ng ano? Hindi na siya mapakainin. Parang kukanin na siya ng nanay niya. Nasaktan. So, yung ganun palang mag-hand feed. Pero Kailangan pag napalaki mo, magiging ganito na siya. Magiging laruan mo na siya. Magkakaroon ka ng libangan. Ang ganda, oh. Nangingilala rin. Hindi naman. Mama din. Ayaw niya. Milo. Oo, kilala ka talaga niya. Ayaw lumapit sa akin. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Sa mga ganito, magkano naman yung maliliit? Ay, kung lang yan. 500 lang. 500, oh, mas mura guys. Oh, mumura, ang gaganda, oh. Opal lang yan. Yan yung unang kwan niya. Unang pisa ng kwan. Yung first blood ng New Wing tsaka Green Opa. Ayan, ah. Dito. Ayun, mabas. Ayan. Pwede rin pala talagang lovebird na ano na magkakasama sa isang cage. Pero totoo ba yun pag yung lovebird namatay yung partner niya? Hindi na ano yan, hindi na mag-asawa yan. Yung mag-asawa pa siya kaso pag na-stress napapakamatay. Kasi nasubukan ko na eh, meron ng mga namatay na kwan ko pares. Nagkasakit yung isa. Ayun, nung namatay yung isa, yun, nagpakamatay dito. Kaya binigyan ko ng mga kontong kwan, yung kinukot-kot nila yan, nung lumuwag dyan, siniksik niya yung ulo dyan, nagbigti. Ah, okay. Para ano, Papakamatay siya. Ganon din pala yun. Totoo nga pala talaga. Ganda guys, oh. Cute. 500 ang halaga ng ganito. Tapos yung kanina 700, no, yung mas malalaki. Ito, ang mura din nito. Guys, kung interested kayo, pwede nyo siyang i-chat or i-message nyo na lang siya sa kanyang cellphone number. Lalagay natin sa description na lang para sa mga interested. Yan, pwede nyo siyang kontakin. Dito lang sa Panikitar la. Pero bro, nag-try ka na mag-pre-flight ng mga alaga. Ito. Nakan ko na to. Dito? Pre-flight ko na to. Kaya niya dito ngayon? Sige nga, sampulan natin. Yan. Ganyan lang. Pero lumuronda siya. Rumuronda din minsan. Pag may time yung nagkuhan siya, nagruronda yan. Kanya nang Pero bumalik. dito lang, dyan lang. Dito lang. Dito lang yan. Yan lang, bumalik na. Para siyang kalapati, no? Ayun, no? Ang amo, oh. Hindi mo awala yun? Hindi. Dyan lang yan. Nasanay na yan eh. Ito tayo lumabas. Yung Alps 1. Kukulong yan kasi nagkuha na sila eh. Kaya di ko nang binubuksan kasi masailan yan. Pag mga ganyang mangingitlog. Ayaw nilang bukas na nagtampo. Hindi na mangingitlog. Mangingitlog yan pero yung itlog niya tatapon lang yun sa labas. Kaya kakainin niya. Ay, setup nyo, ganyan lang, oh. Sa mga gustong mag-alaga, pwede rin sa loob ng bahay. Hindi, tawag niya si Balik na, Melo! Ang galing, oh. Bubalik, oh. Yan, walakad-lakad lang dyan. Diyan sa bahay, namumulot ng papel. Talagang rumuronda na siya dito sa bahay. Lalo pag may mga gulay, mga sitaw, ganyan, gusto niyan. Ano-anong gulay ang pwedeng ipakain? Sitaw, ganyan, kangkong, pechay. Yan, kinakain yan. Tapos itong mga to, yung mga
sanga ng ano ng malunggay. Oo, yan yung mga materials naman niya, yung ginagawang pugad. So pag mangingitlog kailangan meron Nandiyan na din talaga. yan, may vitamins na din sila dyan. Habang kinukutkot nila yung kwan dyan, may nakukuha din silang vitamins. Sabagay ang malunggay masustansya. Simple lang ng setup. Kasi tayo guys, may ibibigay sa atin yan na ano na ibon dito. So, bibigay ko itong isa dito, ito. Ito raw ito ibibigay sa Kasi atin. male to eh. Ito babae to. Pag male kasi maamo ganito. Pag babae kasi medyo matampuhin eh pag kwan. Pag lalaki maamo talaga katulad nito. Pero hindi sila ano bro, hindi sila tawag dito. Hindi sila nakakalimot. Halimbawa, matagal mong hindi nilagaan. Hindi naman. Kasi nung hospital kasi ako, mga kwan din, 4 na araw din ako sa hospital eh. Nakawala itong mga to, itong pares na to. Akala ko nga, di na nakabalik eh. Napakakawalan ni misis ko. Pagbalik ko, nandito lang sila. Hindi naman sila Ang galing. umalis. Para din kalapati. Nandito lang sila. Gutom na gutom nga sila nun eh. Ang ganda. Ang ganda yung mga ano. Pasilip pala natin yung ano bro, yung mga pinapakain mo dito sa ano, palagayan. Para sa mga may planong mag-alaga, para may tips din na makuha dito kay ano, kay Paring Ray. Ayan. Papakita niya sa atin yung mga pinapakain ng big seeds. Ito yung pinapakain ko, mixed seeds. Pag breeder ka kasi, kailangan nakakondisyon yung ibon mo. Di bali, kung ito, 4 na klase. Pag bumili ka kasi sa bayan, ganito lang siya. So, hahaluan mo siya ng sunflower seeds. Ito. May naka-separate doon. Na Sunflower seeds. Oo, naka-separate yan. Pag bumili ka nito, wala siyang may kasama siyang ganito kasi konti lang kaya dadagdagan mo. Bibili ka ng ganito. Tapos ito naman, meron din yung purong outgrowth tsaka GMP3. Ito yun. Hahaluan mo siya. Di bali mas madami yung outgrowth kaysa dun sa GMP3. Kasi yung ito naman pangkuan lang nila. Kumbaga maintain lang dun sa balance ng katawan nila. Okay. Para hindi sila masyadong mataba, hindi sila masyadong mapayat. Ang GMP3. Pang breeder talaga, pang manok yun, di ba? Pang manok yan. Tapos ito, okay, so pwede at rin sa isang linggo, 3 beses mo silang lalagyan doon sa tubig nila. Tapos lang yun, routine lang nila yung gulay, yung kangkong, petchay, ganun. Ito sa ano, sa halimbawa sample tayo sa mga gustong mag-alaga, yung 1 kilong mixed seeds ba yun tawag doon? Oo. Ilang ano, gaano karami naman dadagdag mo sunflower? Kung lang, kahit, kung lang, mga halagang 30, 15, ganun. Mga 1/4 ganon? 1/4, 15. Okay. Konti 10 lang pesos, talaga. madami na yun. Ano yun? Kaya halo mo lang siya dito. So tansyahan na lang talaga. Oo, may kwan ka kasing ganito, yung mismong kanya may tansyahan ka. Kasi pag na sobrang sa pagkain nila, hindi sila mangingitlog. Ilang beses ka rin pa nagpapakain sa isang araw? Isang beses lang. Ang routine kasi ng mga yan, pag nagpakain ako ng umaga, ay pag nagpakain ako ng umaga, gabi ko na sila bibigyan ulit. Tapos hanggang ko na naman yan, gabi ko na naman sila bibigyan ulit ng sunod. Bali 24 hours yan. Tipid lang din sa pagkain, guys. Yung isang daan mo, kung na din, mga 12 to 15 days, gano'n. Matagal na rin pala. Matipid So kung 200, 1 month. Pag ganito karaming ano alaga. Nasa ilang piraso ba tong mga to, bro? Yung pares ko kasi dyan, kung sila eh. Isa, 2, 3, 4. 5 lang. 5 pares. Oo, yung I-ring. Tapos yung isa naman dito, yung Alps 1. So 6 na pares. 6 na Kasama pares. na yung kakatil doon. Oo, pati yung kakatin. So 12 na piraso. Yung halagang 200, 1 month na daw yun. Kasi nga naman, nagbibigay din si Brother Ray ng, ano, ng gulay, tapos mga daon ng malunggay, Daon ng malunggay. tapos yung tangkay niya. Kasi dito sa probinsya, libre lang talaga yan. Pag lumibot ka dyan, maraming mga puno ng malunggay. Ayan, sa harapan may puno ng malunggay dyan. Oh. Ayan. So ano yun bro, sa mga gustong mag-avail, PM ka na lang nila sa, ano, sa number mo or sa Facebook. Facebook ko na lang po. Sige, lagyan natin yung Facebook niya sa screen para makita ninyo. Tapos yung details sa description. So, yun lang for today. Ikaw may shoutout ka pa? Ay, shoutout mo kay Kuya Isla. Ayan, yung napuntan natin dun sa Nancamarinan nung last time. Yung maraming alagang kakatil. So, ayan. Tignan nyo naman, oh. Ayan, oh. Pinipreflight niya yan, guys. So, bumabalik daw. Ayan.
So, see you guys on next vlog. So, shoutout kay paring Ray. Ayan, kita-kita ulit tayo next time.